Good day, everyone. Before I start, I'd like to share that I was a former community development student and I'm now a social work student. So, some of the ideas I'll be sharing today come from what I learned in my previous course. So, for this report, I'll briefly discuss the overview of community organizing and why it is important in working with communities. Ngayon sa social work, mas lalo kong nakita kung gaano kahalaga ang community organizing. Marami kasing projects ngayon ang mabilis na i-implement agad, gawa agad, pero minsan hindi naman tugma sa tunay na problema ng mga tao. This is why community organizing is important. It is not just about implementing programs. It is about building relationships, listening to people, organizing them, and empowering the community. Ito yung lagi ring inuulit ni ma'am na we don't work for them. We work with them. Kumbaga sa community organizing kasi is hindi lamang tayo kumikilos para sa komunidad. Mas mahalaga na kumikilos tayo kasama yung komunidad. So, what is community? There is perspective of two authors about community. Based on his researches on the meaning of community, according to George Hillary, defines community as consisting of persons in social interactions within a geographical area and having one more or more additional ties. In other words, a community consists of people who live closely to one another, who interact with one another frequently, and who feel that they have common traits or values that they share with one another. According to Johnson, used the term community to refer to a group of people gathered together in any geographical area, large or small, who have a common interest, actual or potential recognized on the social welfare field. So, ayon nga kay Hillary, ang community ay binubuo ng mga tao na may social interaction. Ibig sabihin, nagkakausap sila, nagtutulungan o nakikipagsalamuha sa isa't isa. Nasa parehong geographical area lang sila nakatira o malapit sa isa't isa, tulad ng isang barangay, bayan o lungsod. May isa o higit pang ugnayan sila or ties. Maaring pareho sila ng paniniwala, kultura, tradisyon, or interest. Kumbaga, ang isang community ay hindi lang basta grupo ng tao sa isang lugar. Kailangan din na may interaction sila at may common traits o values. Then, according naman kay Arlene Johnson is siya naman ang nagsabi na ang community ay grupo ng tao sa anumang geographical area, malaki man o maliit. Mayroong common interest sa social welfare. Kumbaga, para kay Johnson, ang community ay mas nakatuon sa shared interest, lalo na sa larangan ng social welfare o pagtulong sa kapwa. Halimbawa, isang grupo ng kabataan sa barangay na nag-organisa ng feeding program o clean-up drive. Kahit hindi sila magkakakilala bago ang programa, ang interes nilang makatulong sa iba ay nagbubuo ng community. Kumbaga, kay Hillary is mas personal at mas cultural pa kung paano nag-uugnayan ng tao at ano ang kanilang pinapahalagaan. Kumbaga, mas focus sa tao at relasyon ang kay Hillary. Then kay Johnson naman, mas functional at purposeful ang kanyang perspective about sa community. Kumbaga, ang focus niya ay sa common goals, lalo na sa pagtulong sa iba. Focus niya rin dito is yung interest o layunin ng community. Community organizing in social work is a macro-level methods for bringing people together to collectively identify and solve issues within their community. It involves mobilizing community members, developing local leaders, and
building power to advocate for change, often addressing social injustice and policy-level problems. The process aims to empower communities to address their own needs through participation and collective action, leading to lasting social change and improved quality of life. So, dito daw is, ang community organizing is, ito yung paraan sa ng isang social work kung saan pinagsasama-sama ang mga tao sa komunidad para sila mismo ang mag-usap, magplano at kumilos para sa kanilang problema para ito ay solusyonan. Then, hindi lang iisang tao ang kumikilos dito, buong komunidad dapat. Nakikinig muna sa problema ng mga tao, halimbawa yung kahirapan, basura, tubig, violence, etc. Dito is pinapalakas ang boses ng mga tao, ng mga komunidad para marinig ng mga leader o ng nasa taas ang kanilang hinaing. Tinuturuan din silang makilahok at magdesisyon. Layunin ay pangmatagalang solusyon, hindi yung pansamantala. So, the next one is definition or description. As a process, Wayne Macmillan said that the primary objectives of community organizing were to help people find ways to give expression to their inherent desires, to improve the environment in which they and their fellow citizens must carry on their lives. So there is two components of community organizing according to Macmillan. So number one is stimulate the people to use their power for the cooperative improvement of group life. Then number two is assist in the development of process by supplying the technical services required. So sabi ni Wayne Macmillan, ang community organizing ay isang proseso kung saan tinutulungan ng mga tao na may pahayag ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan, makahanap ng paraan para mapabuti ang kanilang kapaligiran at mabigyan ng kontrol ang mga mamamayan sa kung paano sila mamumuhay. Layunin nito na matulungan ng mga tao na magkaroon ng boses sa mga problema ng kanilang komunidad at maorganisa para sa pag-unlad. So, ang components ni Macmillan is ito yung himukin o hikayatin ang mga komunidad o mga residente na gamitin ang kanilang lakas at kakayahan para sa ikabubuti ng kanilang buhay. Then, sa number 2 is yung suportahan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical services like training, impormasyon, tulong sa pagplano. So, example ko dito is sa isang barangay walang maayos na water system. So, ang isang social worker ay naghikayat sa mga residente na magpulong at mag-usap-usap tungkol sa kanilang problema. That is the components na number 1, yung stimulate the people. Then pagkatapos is tinulungan ng social worker na silang gumawa ng proposal para humingi ng tulong sa munisipyo at tinuruan din sila paano mag-budget. That is the technical assistance. So ang komunidad mismo ang nagplano at nagdesisyon. Then ang social worker ang nag-facilitate lang sa kanila. Community organizing is the process of building power through involving a constituency in identifying problems they share and their solutions to those problems that they desire. Identifying the people and structures that can make those solutions possible. Enlisting those targets in the effort through negotiation and using confrontation and pressure when needed, and building an institution that is democratically controlled,
by the constituency that can develop the capacity to take on further problems and that embodies the will and the power of that constituency. So, community organizing ay isang proseso daw kung saan pinagkakaisa ang mga tao sa komunidad upang sabay-sabay nilang tukuyin ang mga problemang pareho nilang nararanasan at kinakaharap at maghanap ng kanilang solusyon na gusto at kailangan nila. Mahalaga rito ang aktibong partisipasyon ng mamamayan dahil sila mismo ang nagdedesisyon para sa kanilang komunidad. Kasama rin sa proseso ang pagtukoy sa mga tao o institusyong may kapangyarihan at kakayahang tumulong sa kanila, tulad ng barangay officials o lokal na ahensya. Nakikipag-ugnayan ng mga komunidad sa kanila sa pamamagitan ng dialogo at negosasyon. At kung hindi agad mapagkinggan o pinapakinggan ang kanilang hiling o kanilang problema, ay maaari ring gumamit ng mapayapang pressure na tinatawag nila upang may pahayag ang kanilang boses. Panghuli, nabubuo ang isang organisasyong pinamumunuan at kontrolado ng komunidad na nagsisilbing instrumento para harapin hindi lang ang kasalukuyang problema kundi pati ang mga susunod pa. So, ang halimbawa nito is sa isang barangay na madalas bahain. Nagtipon ang mga residente at napag-usapan na kulang ang kanilang drainage system. So, dito is sabay-sabay silang nagplano, pumili ng mga kinatawan at nakipag-usap sa barangay at city engineers. Dahil sa sama-samang pagkilos at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan, naisama sa proyekto ng barangay ang pagpapagawa ng drainage. Pagkatapos nito is nanatiling organisado ang grupo para bantayan at tugunan pa ang iba pang problema sa kanilang lugar. So, the next one is letter C is another description by Arthur Donham, is that it is a process of bring about and maintaining adjustment between social welfare resources and social welfare needs within the geographic area or specific field or service. Then, the origin of community organization is this term originated in the United States, where it means the coordination of existing social services through joint planning and fundraising. Then, in the 1960s, social workers included local citizens and clients themselves in the promotion of community welfare. So, ayon nga daw kay Arthur Donham, ang community organization ay isang proseso ng pag-ugnay at pagpapanatili ng balanse o equilibrium sa pagitan ng social welfare needs ng mga tao at ng social welfare resources na mayroon sa isang lugar o particular sa serbisyo. Ibig sabihin is sinisigurong ang mga pangangailangan ng komunidad ay natutugunan gamit ang tamang serbisyo, programa at institusyon na available sa kanilang lugar. Halimbawa, sa isang komunidad na maraming batang hindi pumapasok sa paaralan. So, dito napansin ng social worker na may existing programs naman tulad ng scholarship, feeding program at alternative learning system. Pero, hindi ito naaabutan ng mga nangangailangan. So, dito sa pamamagitan ng community organization is pinagtibay at pinag-ugnay ang paaralan, LGU at NGOs at isinama natin ang mga magulang sa pagpaplano. Dahil dito is naitugma ang mga available resources sa tunay na pangangailangan ng mga bata. Kaya mas naging effective
ang mga programa na meron tayo. So, dito naman tayo sa pinagmula ng community organization is nagsimula ang konsepto ng community organization sa United States. So, kung saan ang pangunahing layunin noon ay ang pagko-coordinate ng iba't ibang social services sa pamamagitan ng joint planning at fundraising. So, layunin nitong maiwasan ang duplication ng serbisyo at mas maging efficient ang pagtulong sa komunidad. So, sa pagsapit ng 1960s is mas lumawak ang kahulugan nito ng isama na ng mga social worker ang mismong mamamayan at mga kliyente sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programang pangkomunidad. Next one is different perspectives and approaches of community organizations. So, dito, idagdag ko lang yung mga alam ko na approaches na bottom-up approach at top-down approach. Na kung saan ang bottom-up approach is nagmumula sa mga tao, pataas sa gobyerno at agencies. Ang bottom-up approach is ang mga tao sa komunidad ang nag-a-identify ng kanilang problema, nagsiset ng priorities at nagdedesisyon kung ano ang kailangan nila. Ang role ng government dito is nagbibigay lang ng kanilang support at resources sa mga taong nangangailangan. So, ang example dito is yung mga residents. Ang hiling nila ay yung drainage project. Then, ang LGU ang tumulong sa pondo. Ang top-down approach naman is gobyerno o ahensya ang nagdidesisyon ng proyekto at ipinatutupad ito sa kanilang komunidad. So, ang role naman dito ng community is tagatanggap sila at implementer ng kung anong proyekto ang ibababa ng government. So, example dito is ang LGU is nagpatayo ng basketball court kahit iba ang priority ng barangay. So dito sa dalawang to is ipapasok ko dito yung components of community organization. Kung saan according kanila Kramer at Speight is as a method, Kramer and Speight refer to the various methods of intervention whereby a professional change agent helps a community action system composed of individuals, groups, or organizations to engage in planned collective action in order to deal with social problems within a democratic system of values. So dito daw is ang community organizing ay isang pagtulong ng isang social worker para magplano at kumilos ang mga tao. Then ito is bottom-up approach dahil ang mga tao ang nagplano, then ang worker ang nag-facilitate. Example dito yung mga kabataan ay nagplano upang ma-implement ang anti-bullying project. Then ang top-down approach dito yung ahensya, yung nasa taas ang nagbigay ng program kahit hindi yun ang hiningi ng community. Example dito yung feeding program na galing sa DSWD. Then according kay Murray Rose is it is a process by which a community identifies its needs and objectives, orders or ranks these needs or objectives, develops the confidence and will to work at these needs, and takes action in respect to them, and in so doing extends and develops cooperative and collaborative attitudes and practices in the community. So dito naman is
ang komunidad ang nag-identify ng kanilang problema at inirang nila ito kung ano yung mas uunahin nilang i-priority. So, ito ay isang bottom-up approach. Dahil tawang pumili ng uunahin nilang problema o i-resolve na problema. Halimbawa, dito yung unahin nila na problem is basura muna bago yung street lights. Then, ang top-down approach naman dito is yung gobyerno ang nagdesisyon ng proyekto like basketball court, diba? Yung example ko doon sa una. Basketball court ang ibinaba ng government na project kahit drainage ang kailangan ng community. So according kay Arthur Donham naman is process of matching needs with resources and as a conscious process of social interaction concerned with three types of objectives that are task goals, process goals, and relationship goals. So, ito naman yung pagtutugma ng mga pangangailangan at resources ng isang community. Sa bottom-up approach nito is needs na galing sa mga tao, support galing sa LGU. Example dito yung classroom repair na may PTA at barangay fund. Then, ang top-down naman dito is ahensya ang pumili ng project like TESDA, training na hindi tugma sa need ng community. And then, according kanila, Perlman and Gurin is process of finding solutions to social problems by redistributing resources, functions, and decision making. So, dito naman is pantay na pamamahagi ng pondo at kapangyarihan sa pagdidesisyon. Ang bottom-up approach dito is yung komunidad ang nagdesisyon sa paggamit ng pondo. Like health committee ang pumili ng priority program. Then, ang top-down approach naman dito yung official ang nagtakda ng budget allocation. Example is yung mayor ang nagdesisyon ng livelihood funds. So community organizing becomes more effective when bottom-up participation is combined with top-down support from the government. The next one is goals and objectives of community organizing. Number 1 is task goals. Task goals is concerned with concrete tasks to be undertaken to meet specific needs and people's aspirations or to solve particular problems. So, ang focus naman dito yung specific problems and concrete outputs ng community. Kumbaga, nakatuon ito sa mga tiyak na mga gawain o proyekto na ginagawa ng komunidad upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan o malutas ang kanilang problema. Example dito yung pag-organize nila ng drainage system. Kumbaga yung pagpapatayo nila ng drainage system bilang solusyon sa madalas na pagbaha. Ang number 2 naman is process goals. Concerned with the process of helping people in a community or group strengthen their quality of participation, self-direction, and cooperation. Its concern is to help people grow and develop to prepare them for that specific roles in community building and development. So dito naman is yung people's participation, leadership, and capacity building na meron sila dito. Kumbaga, tinutukoy dito yung pagpapaunlad ng kakayahan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang aktibong pakikilahok, pagtutulungan, at pagkatuto sa proseso ng community action.
Example naman dito is yung pagsasagawa ng leadership training at regular na community meetings upang matutunan ng mga residente ang tamang pagplano at sama-samang pagdidesisyonan nila. So number 3 is relationship goals. Focused in changing certain types of relationship and decision making process in a community by diffusing power to a wider base. Focus dito is yung power sharing and inclusive decision making. Ang relationship goals is nakatuon naman to sa pagbabago ng ugnayan at struktura ng kapangyarihan sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapalawak ng partisipasyon sa decision making process. Example dito yung pagbuo ng community council kung saan kasama sa pagpapasya ang mga kababaihan, kabataan at iba pang sektor, hindi lamang ang mga ilang leader. Kumbaga, ang relationship goals is hindi yung mga leader lang yung kailangan pakinggan. Kailangan pakinggan din yung mga ibang sektor like mga kababaihan, mga kabataan. Summary is task goals focused on what is done. Process goals is emphasize how people grow through participation, and relationship goals is ensure shared power and inclusive decision making within the community. So the next one is community welfare in the Philippines context. Community organizing and community welfare are commonly interchanged words. For the Philippines, the concept that is appropriate is community welfare. This is because Philippines is focused on the development of the community through the efforts of the people themselves. Community welfare is primarily concerned with the development of the people themselves using community projects or the improvement of the community as a means to an end. So, sa konteksto ng Pilipinas, mas angkop daw gamitin ang terminong community welfare kaysa community organizing sapagkat ang focus nito ay ang pagpapaunlad ng komunidad sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon ng mismong mamamayan. Binibigyang diin nito na ang mga tao ay hindi lamang tagatanggap ng tulong, kundi pangunahing aktor sa sariling pag-unlad. Ang community welfare ay pangunahing nakatuon sa pagpapaunlad ng kakayahan, kamalayan at self-reliance ng mga tao, kung saan ang mga community projects at pagpapabuti ng komunidad ay instrumento lamang upang makamit ang mas malawak na layunin ng people's development. Example ko dito yung pagpapatupad ng livelihood projects o barangay-based projects kung saan ang mga residente mismong nagplano, nagpatupad at nagpapanatili ng proyekto. Hindi lang para sa benepisyo ng proyekto kundi yung upang mapalakas ang kanilang kakayahang tumayo sa sarili nilang paa. Sa Pilipinas kasi ang community welfare ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng serbisyo kundi tungkol sa empowerment ng tao bilang pundasyon ng pangmatagalang pag-unlad ng komunidad. So according to sociologists, Filipinos have yet to learn to work together as a community so that oftentimes the development of community consciousness becomes one of the initial objectives of the community worker before targeting development of self-reliant and viable community. The target is not only social welfare needs and resources. It could also include targeting social goals. It could be mobilization of resources for improved health and sanitation, housing and resettlement, irrigation of ditches, and
drainage, or the organization of barangay councils, of community welfare councils. Community work is also associated with social planning, advocacy, social action, community development, and social change. So, ayon nga sa sociologist daw is hindi pa daw ganap na natutuhan ng mga Pilipino ang sama-samang pagkilos bilang isang komunidad. Kaya isa sa mga unang layunin ng community work ay ang pagpapaunlad ng community consciousness ang mayroon sa mga tao. Mahalaga ito bilang pundasyon bago isulong ang pagbuo ng isang self-reliant at viable community. Dahil ang community work ay hindi lamang nakatuon sa pagtugon sa social welfare needs at resources, kundi pati sa mas malawak na social goals tulad ng mobilisasyon ng komunidad para sa kalusugan at sanitasyon, pabahay, drainage at irigasyon, at ang organisasyon ng mga barangay o community welfare councils kaugnay rin ito sa social planning, advocacy, social action, community development at social change bilang bahagi ng pangmatagalang pag-unlad ng lipunan. Like other social workers, community workers need a specialized knowledge and skills. They must possess theoretical knowledge of the sociologies of communities to obtain specific information about the localities in which they work. They must know the cultural beliefs and attitudes of people to understand their behavior better and to establish rapport with them, especially with the leaders. Fact-finding or good scientific survey should enable the worker to gather adequate knowledge about the demographic, political, and economic characteristics of the community, understand its social structure, and be able to undertake research into community needs. Community workers motivate people to participate in socio-economic and welfare activities to develop a feeling of oneness as community and foster an attitude of concern and responsibility for it. Workers assist community leaders to make decisions effectively but dramatically and enable them to deal with problems, conflicts which arise in ways that do not cause resentment. Tulad ng ibang social workers daw, ang community workers ay kinakailangan ng espesyal na kaalaman at kasanayan. Dapat alam nila ang teorya ng sosyolohiya ng komunidad at kilala ang kultura at paniniwala ng mga tao para mas maintindihan ang kanilang kilos at makabuo ng mabuting ugnayan sa kanila, lalo na sa mga leader ng komunidad. Gamit ang maayos na survey or fact-finding, nakakalap nila sa impormasyon tungkol sa demografiko, politika, ekonomiya at estruktura ng komunidad. Ito ay nakakatulong upang matukoy ang tunay na pangangailangan ng isang tao ng komunidad at makagawa ng tamang aksyon. Bukod dito, nagtutulak ang mga community workers sa mga tao na makilahok sa mga programa at aktibidad para maramdaman naman nila ang pagiging bahagi ng komunidad at magkaroon ng malasakit dito. Tinutulungan din nila ang mga leader na gumawa ng tamang desisyon at harapin ang mga problema ng maayos nang hindi nagdudulot ng sama ng loob. The next one, elements of organizing work. Number 1, education and training. Increase awareness of the reality situation, develop or enhance capabilities, strengthen values for cooperation and unity,
Number 2, formation of people's organization. Organization serves as an expression of people's power. Formation of organization to achieve common goal need to have a strong and functional people's organization. Number 3, mobilization of resources. Tapping and maximum utilization of resources. Generation of resource for mobilization. The next one is structure and role of community. Are local, non-profit groups that works to improve their communities, and their structures can be formal or informal. They organize to address local needs like poverty, health, and education, and their structure often includes a leadership team and various committees. Focused on local needs, empowerment and control, mobilization, resourcefulness. Ang community-based o people's organizations ay mga lokal na grupo na nagtatrabaho para pagandahin ang buhay sa kanilang komunidad. Nakatuon sila sa mga tunay na pangangailangan ng tao, tulad ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Binibigyan nila ng kakayahan ang mga miyembro na makilahok at gumawa ng solusyon sa problema ng komunidad nila. Maaari silang may malinaw na leader at committees. Mapa-formal man to o informal. Halimbawa dito is yung sa isang barangay, may grupo na nagtuturo ng basic computer skills sa mga kabataan at matatanda. May leader at volunteers at bawat miyembro ay may tungkulin. Ang iba nagtuturo, ang iba nag-aayos ng gamit. Dahil dito is natututo ang mga komunidad at mas nagkakaisa ang mga tao sa pagtulong sa isa't isa. The next one is role of communities in community development and social change. So, the role of community provides the member with a sense of belonging and purpose. Community roles can be active in providing a service, supportive, where the members support the activities of another community, or as picture where the members share the experience. Ang komunidad ay may mahalagang papel sa community development at social change. Binibigyan nito ang mga miyembro ng pakiramdam na belong sila at may layunin, na nagbibigay sa kanila na makiisa sa mga proyekto at programa. Maaari sila maging aktibo na nagbibigay ng serbisyo sa komunidad, sumusuporta na tumutulong sa iba pang proyekto ng komunidad o nagre-reshare ng kanilang karanasan kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ng mga miyembro na ibahagi ang kanilang nalalaman at natutunan. Halimbawa dito sa isang barangay, may proyekto para sa paglilinis ng estero. Ang ilan ay aktibong naglilinis, ang iba naman ay sumusuporta sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain at inumin sa mga naglilinis. At ang iba naman ay nagbabahagi ng idea kung paano mapapabuti ang proyekto. Dahil dito is mas nagkakaisa ang komunidad at natututo silang gumawa ng pagbabago para sa kapakanan ng lahat.